What's up mga idol? Sa video na to ay kalunos-lunos po ang inabot ng cellphone na ito. Ayan, kung napapansin po mga idol, ang charger po niya ay hindi na po natatanggal. So dinala po ito sa atin mga idol. Ayan, ganyan na siya. So natakot po ang may-ari dito dahil ang akala niya baka masunog ang bahay nila. Dahil magdamag niya itong kinargahan mga idol at nagulat siya, nangangamoy po ang kanyang cellphone. Buti na lang hindi po nasunog buo niyang cellphone. At kung napapansin niyo mga idol, kahit hatak-hatakin ko talaga siya ay hindi siya natatanggal. So grabe, nagulat ako sa may-ari nung dinala ito at parang nanginginig-nginig pa siya dahil ayan, kung napapansin niyo mga idol, hindi talaga siya natatanggal. So ayan, nipisil-pisil ko pa yan, ginigil-gil ko pa para matanggal. Ayan, buti na lang. So ayan mga idol, namatay po daw ito. So tingnan po natin kung yan nang ba ang tama. Hindi na siya nag-on, hindi na nagsa-charge dahil sa pagkakasunog niya. So paano ba yan solusyonan? Sana mga idol, iwas-iwas po na mag-charge kayo magdamag kasi baka matulad kayo rito. At ang pangit pa mga idol ay class A lang na cord ang ginamit niya. So minsan mga idol, ang ganitong cord ay talagang umiinit siya at kapag umiinit maapektuhan ang cellphone at ayan, nasunog talaga siya lahat. At ayan na nga mga idol, so paano ba yan gawin? At sana mga idol buhay pa ito. So gawin na po natin, una tanggalin muna natin yung likod. So hindi ko na po siya inon mga idol at tingnan na lang po natin mamaya, i-tester po natin kung nag-grounded ba. So ang sabi po kasi niya mga idol, nalubat po ito nung kinargahan niya dahil galing siya sa trabaho at napagod na siya. So chinarge po niya at nagulat siya nung paggising niya ay nangangamoy na talaga siya at nag-iinit ang charger at yung pinaka-cord. So nung nakita po niya mga idol, ayan, nasunog na talaga siya, hindi na natatanggal. So nakakatakot po ito mga idol kung hindi nyo po ito maagapan. So ayan, kung napapansin nyo mga idol, yung butas po ng housing doon sa pinaka-charging ay nalusaw din. So paano ba yan solusyonan? At tingnan natin mga lods, unang gagawin natin, ayan, i-check po natin ang pinaka-charging port. So kung napapansin nyo, ay nangitim na talaga siya. So possible talaga na nag-aapoy ito. So hindi lang napansin ng may-ari. So buti na lang anong paggising niya at nakita niya mga idol. So patay na daw ang kanyang cellphone at buti na lang hindi nasunog ang buong cellphone at baka mamaya pati yung bahay niya maapektuhan pa. Kaya ingat mga idol. Ayan, tinister ko po siya. I-check po natin kung grounded ang motherboard dahil nasunog po siya. Ayan, kung napapansin niyo mga idol, isa lang po ang pumapalo. So ibig sabihin, good pa ang board nito, hindi naapektuhan. So possible na dito lang ang tama kasi kung napapansin niyo mga idol, nangitim na talaga siya, nasunog na. So unang gagawin natin mga idol, tanggalin po natin yan at palitan natin. So hindi na po natin i-try sa battery mga idol. So dire-diretso po tayo para malaman po natin kung yun lang ba talaga ang tama. So una, tanggalin po natin, gumamit po tayo ng plug. So hot air po ang ginamit natin sa pagtanggal mga idol. 370 heat at mababa lang ang air. Ayan mga idol. So initan nyo lang po, madali lang po yan matanggal at kapag uminit na yan ay madali nyo na po yan maangat. At tingnan natin mga lods kung nasunog ba talaga siya. Ayan, kusa po yan umaangat mga lods kapag natama na ang timplada. At ayan na nga mga idol, natanggal natin at kung napapansin nyo po, sobrang itim na po ng ilalim. Nakakatakot na po siya. Buti na lang mga idol ay hindi po talaga nasunog ang buong cellphone niya or umapoy or umutok dahil delikado na po yan. Bago po tayo magpatuloy sa video, shoutout muna tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shoutout sa inyong lahat. At ito na nga mga idol, maghahanap po tayo ng kaparehas niya para magtagal talaga. So ito mga idol, ang ipapalit po natin ay brand new replacement. Ayan mga lods, ito po yung kaparehas niya. Buksan muna natin para makita talaga natin kung parehas na parehas ba talaga sila. Minsan mga idol, kino-convert po namin yan sa mga ordinary pen, yung maliliit nito kagaya ng mga tablet or speaker. Ito mga idol, una gagawin natin, hinangan muna natin yung mga linya para mas madali po kumapit ang pinaka-charging pin. So ayan mga idol, ang kagandahan nito yung gilid niya. So meron na pong butas at ayan, linisan natin mga lods. So sa pagpalit po ng charging pin, dapat po meron na pong tingga, lalo na doon sa charging pin. Ayan dito mga idol, para madali po talaga siyang kumapit. So ayan, hinang-hinangan po natin ang bawat paa. So 7 pins po ito mga idol. So yung dalawang magkakatabi po sa gilid-gilid ay parehas lang po yan. So ayan. So yung dalawa lang kasi ng mga idol, positive at negative yan, yung dalawang mga linya-linya sa mga gilid-gilid. Iisa lang po ang polarity. Ayan mga idol, hinang na po natin. So una, ang hinangan po natin yung pinakagilid. Ayan, mag-apply muna tayo ng plug. Saka po natin ihinang ang tingga. At ayan na nga mga idol, kumapit na po ang pinakatingga. So ayan, kahit hawakan naman po natin yan mga idol, hindi po yan mainit. So mag-apply po tayo ng tingga sa mga gilid-gilid, dalawa. So yun po yung nagsisilbing puwersa. Kapag nababagsak ay meron po siyang hinang sa gilid-gilid. At ayan na nga mga idol, so hinangan po natin ang bawat paa. So yung nakadikit mga idol, yan, kung napapansin niyo yung mga dalawang nasa gilid niyan ay isa-isa lang po ang polarity, positive at ground. So ayan, hinangan natin isa-isa. So kahit magdikit po yan mga idol, ang gilid-gilid, yung dalawa, so okay lang, walang problema. So magcha-charge pa rin yan. At ayan na nga mga idol, wag lang magdikit ang mga gitna niya mismo mga idol kasi hindi po yan magdadagdag or hindi siya mag-detect sa computer. At ayan, nilinis natin mga idol at nahinang na po natin. At ayan, ito po yung resulta.
At sana mga idol mag-charge po ito. So hindi ko na po siya inon mga idol kanina dahil na rin nag-iinit siya. So baka mamaya matuluyan pa ito. At ayan mga idol, kung napapansin nyo, yung pinaka-plastic niya doon sa pinakasalpakan ng charging pin ay talagang nalusaw din. So kailangan po natin yan bawasan mga lods. Dahil kapag hindi po natin bawasan yan ay hindi po magpit ang charging pin na nilagay natin at pwedeng mayupi ang charging pin at masira. So ayan mga idol, so nabawasan na po natin at ayan napit naman po siya. So lagyan na po natin ng screw. So, sabay-sabay po natin panoorin kung mag-charge pa ba ito at magdadagdag. At ito na po yung kalalabasan mga idol. So, ayan, nasunog talaga ang pinaka-dating charging pin. So, sa pag-init pa lang yan mga idol, kung nahawakan mo yan, pwede kang masunog ang kamay. At ayan, pati po yung pinaka-housing niya mga idol. So, na-deform na po siya. Kung napapansin nyo po, sumusubra na siya. So, kailangan natin yan bawasan. So, tanggalin din natin yan kasi hindi rin po mag-fit ang pinaka-charger at hindi aabot ang bagong charger na isasalpak natin. At ayan mga idol, natanggal na po yung nasunog. So grabe mga idol, so ingat-ingat talaga sa overcharging. So kapag mag-charge po kayo mga idol, lalo na kung replacement po ang charger. So ito kasi mga idol, medyo peak na po ang charger na ginamit dito. So dapat mga idol, mag-charge po kayo, huwag magdamag. So mag-charge lang po kayo ng 2 to 3 hours, pinakamatagal na po yan. At kapag 1 hour na, kapag puno na, ang kailangan nyo bunutin nyo na kaagad. Huwag nyo nang paabutin ng over na charging kasi possible na matulad po yan dito. At mamaya masunog pa ang bahay ninyo or yung pinaka-cellphone. At hindi nyo mamalayan na natulog kayo at batip na sobrang delikado na po yan. Ayan mga idol, nabuo na po natin, nasalpak na natin. So pati yung ano talaga ay nalusaw din ang case. So ayan, may nakalimutan po tayo mga idol. So yung pinaka-lock po ng LCD at battery, so kailangan natin ibalik. So ayan. Kasi iwas-iwas ba kapag nababagsak ay hindi umaangat ang battery at pati LCD. At kulang din ang mga screw pala nito mga idol. So, dalawang screw ang kulang. So, ayan, ilibre na lang po natin yan para mag-normal na po ito lahat at wala na pong sakit sa ulo ng may-ari. At matuwa naman yung may-ari. So, taga-Kulugar ko lang po ang may-ari nito mga idol. So, nung dinala po niya ito, grabe, nanginginig po siya sa takot at ang akala niya baka hindi na maayos at marami po daw siyang kailangang files dito. At ito ang nangyari sa charger niya mga idol. Tumabingi na po ang dulo ng charger at halatang nasunog talaga. Buti na lang mga idol ay hindi po nag-aapoy papunta doon sa pinakadulo niya, sa pinakaulo at possible na mag-cause po ng sunog. At ayan mga idol, subukan natin i-charge. Ayan, lumabas po ang charging indicator. So, buti na lang nabuhay pa siya mga idol. At tingnan po natin mga lods kung magtuloy pa ba ito sa menu at magdadagdag po siya. Ayan, i-on na po natin. So, lumabas po ang logo at sana mga idol magdagdag pa po ito dahil possible mga idol kapag na-overcharge po ay maapektuhan po ang charging IC. At kapag nadamay ang charging IC, pwedeng mamatay, pwedeng mag-short at pwedeng hindi na rin siya magkarga ang unit. Kahit salpakan mo ng battery, mag-on man siya or kahit palitan mo ng charging pin ay hindi siya magdadagdag. So ayan mga idol, linisan muna natin at tingnan po natin kung magtuloy ba siya sa menu. Sabay-sabay po natin panorin. At ayan na nga mga idol, buhay na siya. Meron na pong 1%. Pinaka-charging percentage, yung kidlat lumabas. So ito po yung kalalabasan mga idol, yung nasunog kanina. At tingnan po natin yan mga lods, kung magdadagdag po ito sa loob po ng ilang minuto at kahit magdagdag yan ng 1%, mag 2% ay normal na yan. At ayan na nga mga idol, after ilang minuto lang po, ayan, ito po yung kalalabasan. Nag 3% po siya mga idol. Wala pa pong 5 minutes. So ibig sabihin, normal na po ang paggawa natin. Yun lang talaga ang naapektuhan. At sana mga idol, sa paggawa nito ay makakuha kayo ng idea kung paano nyo po ingatan ang mga cellphone niyo lalo na sa pagcha-charge. At ayan mga idol, so yung cord po talaga niya ay ayan, sunog na hindi na po yan magagamit. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video.